Okay, so ito yung isa sa mga site na ginagawa natin to. It's a major renovation, pero ang ginawa natin, it's no longer a major renovation. So nag-demolish na tayo ng structure, then after this, ipapatagan natin para makapag-start na tayo ng mga foundation. So since hindi naman masyadong urgent ang requirements ni client dito, may pumasok kasing isang client na nakikiusap, nagpapatulong para magawa yung kanyang warehouse and office na 2-floor. Kailan lang siya dumating. Pinapakiusap niya na in 1 month daw kailangan gawin. So, win-workout namin partially. Then, i-check natin with our designer kung kumusta na ang progress ng ating project. Tara. Jill, kumusta na yung sa warehouse natin? Pinapatapos na po yan. Kasi po, hindi po na, ano po yung warehouse na matapos po. Alam po yung darating. Okay. So, yun yung kailangan talaga natin i-check, no? Kasi yung manpower natin, alam naman natin kung paano yung magtrabaho. So, yung mga unexpected talaga, which is tama yung pinaplano ninyo, na itong tag-ulan kailangan natin i-prepare kasi after na mabubungan yan, which is later i-check natin, yung mga possible na pwede natin gawin at least nakakapagtrabaho sila dyan. Jay, kumusta yung natin, yung mga materials natin? Bali po yung mga materials, dumating na po kahapon. Kaso po yung mga na-check po yung mga pang-poste po, pang-mento po lang. So, kinontak na po yung for procurement para makompleto po siya within the day. So, okay na po yan. Maliliver na daw po may today yung ibang material. Okay, so lahat ng mga materials niyan, kompleto na within today. Yes. Okay, so lahat nun ng mga structure materials na kailangan natin, kailangan talaga makompleto within today para lahat ng magtatrabaho natin may gagawin sila. So, ihuli na muna natin yung mga ibang details like yung sa mga wall, tsaka metal paring. So, yung pinaka-importante yung construction steel natin, makapag-erect na tayo within today hanggang next week, makapagbubong na tayo. Yung sa natin, Neil, kumusta naman yung mga concrete footing natin? Sir, tapos na po yung Tuesday. Bale, nakalabog na po yung sa puting para malagay na po yung sa Yung sa'yo naman ninyo, kasi after nating magawa yung sa warehouse, sa office na tayo, di ba? Ano na yung status na sa office natin? Bale po, sir, yung mga materials po para sa office, ready na po sila. And by next week po, pwede na po ma-erect. Yung detail ng drawing natin, okay na, di ba? Okay na. Okay, sige. I-verify natin lahat yan. Then, i-check natin lahat, no, yung site natin today para malaman natin kung anong status. So, mag-prepare kayo, pack up kayo, dalhin yung mga gamit-gamit para ma-check natin yung actual. Okay, so move tayo. So, ito po yung structure ng ating warehouse na ginagawa currently. Nakapag-poste na after nating mailagay yung mga footing. So, foundation footing natin, they are made of concrete. Then, after that, still construction na lahat. So, on this part is the warehouse na ginagawa natin. So, dinalagyan natin siya ng mga poste, which is, ang poste natin, they are made of GI pipe, 4 inches diameter. Then, pinapatungan na natin siya ng rectangular tube na 2x4, 1.5 thick na paglalagyan ng ating runner, which is yung tinatawag natin kilo. So, after ng kilo, doon ilalagay yung ating metal paring. So, ito na yung mga materials natin. So, after nitong warehouse natin, meron siyang kasunod na office sa area nito, which is ngayon, linalagyan na natin siya ng mga concrete footing. After ng footing yan, by next week, ko-construct naman natin yung ating metal construction. So, this is 2-story small office na kailangan natin tapusin within the days na pinlano natin. So, ito na siya.